Hi guys! Welcome to my channel! Magandang gabi po sa inyong lahat guys. Ito na naman ako, nakapag-video na naman ako. So guys, yung magiging topic ko ngayon is about sa mga customer natin na iba-iba ang klase ng mga ugali ng customer at saka katulad din natin na mga tindera na iba-iba din tayong mood, hindi tayo palaging masaya. Minsan pinipilit na lang natin maging masaya kahit meron tayong mga pinagdadaanan para maging maganda ang pagkikitungo natin sa ating mga customer. Kahit ano pa yung maging problema natin, pag tayo ay nasa tindahan, dapat tayo ay laging masayahin sa mga customer natin nang sa ganun tayo ay balik-balikan ng mga customer natin. Bawal tayo yung medyo yung pangit ang mood palagi. Minsan-minsan may pagkamatay din tayo, minsan-minsan may nakasimangot din tayo, di ba? Pero mas marami talaga tayo yung mahabang pasensya sa mga customer natin. Ako guys, mag-share lang ako sa mga nagiging customer ko dito. Nabubulol na ako sa mga nagiging customer ko dito sa aking tindahan. Meron akong customer guys na yung tipong laging nagmamadali. Pag bumibili siya pag kumakatok nagmamadali. So, pag ganyan yung mga customer natin guys, kailangan tayo ay maging mahinahon pa rin. Diba guys? Isang beses, may kinuha lang ako mainit na tubig sa loob kasi magkakape ako. So, sinasarado ko muna itong, yung pinaka-anuhan ko na mga pinakamaliit ko na bintana dito sa tindahan. Sinasarado ko muna pag kumukuha ako kasi yung tindahan ko dito sa may labas ng bahay namin. Dito sa may gate na halos yung aking tindahan. So papasok pa ako sa loob pag may kukunin ako o may gagawin ako doon sa loob. So ang ginagawa ko, sinasarado ko yan. So guys, yung nasa loob ako, kumukuha ako ng mainit na tubig. May customer ako na ang lakas-lakas ng boses niya, as in talagang pabili, ate pabili, talagang sunod-sunod talaga with matching katok pa yan ng barya, pabili, yun talagang nagmamadali talaga siya. So ikaw ngayon guys, nagmamadali ka lumapit sa kanya kasi parang nagmamadali talaga siya. So nung nandiyan na ako dito na ako sa may harap ng tindahan, sabi ko, ano yan sa'yo be? Sabi niya, wait lang te, mamimili pa ako. Diba no, bes? Mamimili pa pala siya, pero yung katok niya parang emergency na. Tapos pili siya ng pili kung ano yung pipiliin niya, ng mga sitsirya ko, mga biskwit ko, dito siya sa mga piatos, tingin siya sa mga soft drinks ko, ganyan-ganyan. Tapos tingin ulit siya sa mga sitsirya ko, yung pang 7 pesos, tingin ulit siya dyan guys. Tapos maya-maya nakapili na siya. Te, pabili nga ako ng clover, sabi niya. So sabi ko, be, nasa ng clover dyan? Kanina ka pa nagpipili, parang wala naman yata akong clover. Ay, wala ba? O, diba guys? Yung tagal-tagal niya nagpipili. Tapos yung napili niya, yung wala pa, diba? Ang galing ng mata niya. So, diba, pag ganyan, parang nakakairita guys, diba? Kinatok ka niya ng pagkatagal-tagal, pagkatapos pinaantay ka niya, pinatayo ka niya dahil nagpipili pa siya. Tapos yung pumili naman siya, wala ka naman tindang gano'n, diba guys? Nakakainis yung, diba guys? Kagigil si customer na gano'n. Tapos guys, may customer pa ako na isa. Yung nakatayo ako dito, yan, tinitingnan ko yung nasa paligid ko. Tama-tama nakita ko si ate. Galing sa my gate niya. Papunta rito sa tindahan ko, tumawid. Nagmamadaling pumunta dito. Day, may bris ka? Sabi ko naman, oo te, meron akong bris. Sabi niya, magkano yan, Day? Sabi ko, 12 po. Tapos sabi niya, ay, 5 lang pala dala ko na pera, Day. Sabi niya, kulang ako ng 7 ha. Diba? Galing na siya sa loob ng bahay niya. Bibili siya ng brace, nagdala siya ng 5 piso. Alam niya naman na hindi lang naman 5 piso yung brace. Napakatagal na panahon na 12 pesos ang brace. Sa iba nga 13 na. Ginagawa ko lang 12 kasi si brace hindi naman nawawalan siya ng pre. Lagi talaga siyang may pre sa pure gold. Hindi siya nawawalan. Kaya ginagawa ko pa rin siyang 12. So, diba guys? Ang 7 pesos na yun, inabot pa ng 1 week guys. Kasi, yung ugali niya, pag may utang siya dito, may kulang siya dito, doon muna siya sa malapit sa kanila bibili. O, diba guys? Diba? Tapos, yung bumibili na siya, 2 beses siya bumili. Yung unang bili niya, hindi ko muna siya siningil. Kasi gusto ko, paalala niya na may kulang sa akin 7. Tapos, umalis na siya. Sabi ko, sige, sa sunod na bili niya. Akala siguro nakalimutan ko na.
Tapos pagka ano niya, bumili na naman siya sa akin. Dahil naalala mo ba, may kulang ka sa akin na breast? Ay, meron ba? O diba, maang-maangan pa siya. Diba? Sabi ko, meron te, diba? Dala-dala mo lang 5 piso. Breast yung bibilihin mo, 5 lang yung dala mo. Sabi ko sa kanya. So, sabi niya, sige, ibigay ko na lang, pagbili ko na lang ulit. Diba? Kaya siya ganun, diba guys? Pupunta ka ng tindahan, alam mo yung bibilihin mo. Tapos nadala ka lang ng 5 pesos, diba guys? Nakakainis yung ganun. Meron pa isang customer ako guys, na ano, yung tipong sisarado ko muna yung tindahan kasi ihi na ako, nagmamadali ako pumasok sa kubeta. So, pagpasok ko pa lang sa pinto, ubad na kagad ako ng shortpan ko para pagdating ko sa inidoro, ano ko na kagad, i-wash out ko na kagad yung ihi ko. Yung tipong kaumpisa mo palang umihi, eto may bibili na. Pabili! Ate Nel! Pabili! Ikaw, magmamadali ka ngayon umihi kasi nagmamadali si customer. Ngayon, habang ka patayo, yan, inaangat mo na yung panty mo, tsaka yung shortpan mo, habang naglalakad ka papuntang tindahan, ayos-ayos ka ngayon. Ano yan sa'yo, be? Ay, Ate Nel, papalit nga ako, Ate Nel, 1,000, tagi 100. O, di ba guys, nakakasar yung ganun. Yung tipong nagmamadali ka, halos hindi mo na lang, halos pigilin mo na lang yung ihi mo kasi nga, yung bumibili nagmamadali. Akala mo naman yung nakasalang na yung kawali niya, tapos mantika na lang yung kulang, medyo umuusok na, parang ganun yung ano niya, yung boses niya. Ikaw na nagmamadali, tapos paglapit mo naman, magpapapalit lang pala, di ba guys? Nakakadas niyo yung mga ganyang customer. Iba-iba ka talagang klase ng mga customer tayo guys. Tapos meron din ako ditong customer guys, na sosyalin yung nanay. Lagi naman yung anak niya, binibigyan lang ng piso. O, tapos susunod siya sa anak niya. O, ano na naman binibili mo? Candy na naman. Wala ka bang alam bilhin kung hindi candy lang? Sinagot ko nga siya, alam mo day, wala naman mabibili na Sesto Choco o ano, Chucky na piso. Sabi ko sa kanya, bigyan mo kasi yung anak mo ng 20, 30, ganon. Talagang masarap talaga mabibili niyan, hindi candy. Natural lang mabibili ng anak mo, piso, candy lang. Patawa-tawa ko ng ganon sa kanya, pa-joke-joke, pero may laman yung ano ko sa kanya. Kasi gigil na ako sa kanya. Hindi na talaga pagalitan niya yung anak niya na sabihin na, wala ka bang alam bilhin dyan kung di candy? Ang binibigay niya, piso lang naman, palagi lang naman piso. Diba guys? O diba, nakakainis yung mga ganyan mga nanay. Kaya minsan nakapost nga ako ng ganyan sa Facebook ko. Ang sarap niya chinilasin. O diba? Kasi hindi siya nag-iisip. Pinapagalitan na yung anak. Mali naman yung ano niya. Diba guys? Nakakainis yung gano'n ng mga customer. So guys, kahit guide lang yung mga customer natin, iba-ibang mga attitude. Iba-iba yung mga ano nila. Talagang tayo ng mga tindera. Talaga tayo magpapasensya pa rin. Talagang pangiti-ngiti pa rin tayo, diba? Tapos yung iba naman, alam naman nila yung sigarilyo 7 na yung Marlboro, ibabayad sa'yo 20, saka na yung piso. Tapos yung piso makakalimutan na. Kung hindi mo maalala sa sunod na pagbili niya, thank you na yung piso. Nagiging 3.20 na lang yung sigarilyo mong Marlboro, di ba guys? Alam naman nila na ano yan, 7 isa. Talagang kukulangan nila ng piso. Halos yun na lang din ang tutubuin natin dahil napakamahal ng sigarilyo ngayon, di ba guys? Pag tayo namimili ng sigarilyo, talagang katumbas na ng grocery natin yung tagi-isang pakete ng sigarilyo. Ilang klase yan ng sigarilyo na yun. Pag bumili tayo, tigda 2 pakete. Katumbas na yan ng isang, halos 5 karton ng grocery sa paninda natin sa tindahan ng katumbas ng sigarilyo na yan, di ba guys? So, minsan yung mga ganyan, yung mahilig magkulang-kulang, dyan ako naasar guys. Pupunta tayo ng tindahan, tapos kulang. Tapos yung mga customer na medyo nagmamadali, yung mga emergency, yung mga boses, tapos pagdating ipaantayin ka lang, di ba guys? Yung para kang timang nakatayo dyan sa kanya habang siya nagpipili, pero yung boses niya pa nung wala ka, emergency, di ba guys? So guys, ganyan lang yung ating mga mga estilo ng ating mga customer. So hangga't maaari, mahaba lang ang pasensya natin. At saka kahit papaano thankful pa rin tayo kahit papaano mga ganyang customer bumabalik-balik pa rin kahit na makukunat, yung iba makukulang. Talagang tayo na lang mag-a-adjust, tayo na lang ang makakaisip na ito ay may utang, ito ay may kulang, para nang sa ganun masingil natin yung mga kulang nila. Diba guys? So hanggang dito na lang yung video ko guys. Maraming salamat sa lahat po ng nag-comment sa akin nung huli ko na video. Maraming salamat. Hindi naman ako mag-shoutout kasi nga hindi ako nakapaglista yung mga nag-comment sa akin na nakaraan ko na video. So special mention ko lang, shoutout yung kasamahan ng asawa ko, si Aplaon. Shoutout sa iyo, Aplaon.
Salamat sa pagnood mo sa video ko at saka yung God bless. Maraming salamat sa inyong lahat at keep on watching po tayo palagi guys sa ating mga video kasi konting-konting kembot na lang talaga guys malapit ko na rin marating yung dapat kong marating dito sa YT. Maraming salamat guys.